may isang buntis dyan, Tiboli tribe, may Tibo. Sabi nila, sir, pangalanan ko sa iyo itong bata dahil bago ka dumating, nanganak na nito a night before. Tuwang-tuwa kami, ayan, no, Tiboli tribe. Sabi niya, pangalanan namin sa iyo, pagtingin ko babae yung bata. Sabi ko, paano mo pangalanan sa akin? Sabi niya, walang problema yan, pangalanan natin ang bongga. Ayan. Masarap ng pakiramdam na makatulong na mailapit natin yung servisyo medical. Iba po yung Malasakit Center, iba rin po itong Super Health Center. Pangatlo po, proud po ako dito ng batas na ito. Ako po ang principal sponsor, priority po ito ng administrasyon ngayon. Ito po ang Regional Specialty Center. Diba Heart Center nasa Quezon City, ang Kidney Center nasa Quezon City, Lung Center nasa Quezon City. Ngayon po, magtatayo na po ng mga specialty center sa mga selected DOH hospital sa buong Pilipinas. Halimbawa tayo sa Zamboanga, Cebu, Davao, Tacloban, maglalagay na po ng mga heart center doon, cancer center, para hindi na kailangan magbiyahe pa ng mga hospital ang ating mga pasyente po. Yan po, ang Regional Specialty Center. Itagdag ko lang po, meron po akong naging proyekto, konti pa lang, 4 pa lang po pinapatayo. PGH, malapit na matapos, Quirino Memorial Medical Center, Heart Center. Pero hindi po tayo pinagawa na halfway house, yung bahay pasilungan. Di ba yung mga watchers natin, walang pagpapahingahan minsan, wala silang tirahan, wala silang mahigaan, kahit nag-aantay sa mga pasyente, nasa pangketa lang nag-aantay. Ngayon po, magpapatay ka ng mga halfway houses para meron silang pagpapahingahan while waiting po sa kanilang mga pasyente na makalabas. Yan po, 4 po yung pinagawa rin po natin. Chairman din po ako ng Committee on Sports. Ayaw ko po masayang yung naumpisahan po ni dating Pangulong Duterte, nalabanan po yung kriminalidad at illegal na droga. Alam niya, nalulungkot po ako pag bumabalik po yung droga, sisirain po ang kinabukasan ng ating mga anak. Mga future generations po sisira. Pag bumalik po ang droga, babalik po ang korupsyon sa gobyerno, babalik po ang kriminalidad. Nakakatakot po yan. Ako naman po, ginawa lang po ni dating Pangulong Duterte yung trabaho niya. Diba? Paano naman po ito sa kinabukasan? Nung panahon niya, nakakalakad tayo sa gabi. Yung taong bayan nakakalakad sa gabi na hindi sila takot sa kriminal. Dapat po ang kriminal ang matakot sa atin, hindi tayo ang natatakot sa kriminal. Pag bumalik po ang illegal na droga, nakakatakot po yun dahil hindi na safe yung mga anak natin. Kaya po mahal si dating Pangulong Duterte ng mga OFWs dahil secured yung anak nila na nakakauwi sa pamamahay habang nagtatrabaho po sila sa ibang bansa. Sinasabi ko lang po yung totoo, nakakatakot po bumalik yung droga. Kaya in my own small way, bilang chairman po ng Committee on Sports, iniinganyo ko po mga kabataan to get into sports, stay away from drugs, to keep us healthy and fit. Meron na tayo, isa rin po ako sa co-sponsor at co-author ng National Academy of Sports sa New Clark City. Meron na tayong eskwelahan na pwedeng mag-aral at the same time mag-training ang student-athlete. Yan po, para hindi masayang yung pasilidad na pinatayo nung last SEA Games no 2019. Meron tayong eskwelahan. Ako rin po ang principal sponsor ng Philippine National Games. Every 2 years po yan. Meron tayong paliga, mini Olympics po. Bago umalis sila Carlos Yulo, tinulungan natin. Hindi yung parating na, hindi yung celebration. Bago umalis, tinulungan po natin. At pinagbiling ko sa kanila, go, go, go for gold tayo. At proud po ako balita sa inyo, during my time as chairman ng Committee on Sports, 2019, naka-first gold tayo sa Tokyo Olympics. Ngayon po, 2024, naka-2 golds po tayo. Ngayon po sa Paris Olympics. Isang paraan po yan ng layo natin ng mga kabataan sa illegal na droga. Get into sports, stay away from drugs to keep us healthy and fit. Pangatlo po, chairman din po ako ng Committee on Youth. Sa mga kabataan, kung meron kayong mga programa na makakatulong po ako, kayo po ang kinabukasan ng bayan ito. Nakasalalay po sa inyo ang bayan natin. Kaya sabi ko parati sa mga kabataan, mag-aral ng mabuti, at pagdating ng panahon, ialay rin natin ang ating oras sa pagmamahal at pagsiservisyo sa ating mga kababayan. Yan po ang aking layunin bilang chairman ng Committee on Youth. Susuportahan ko po ang ating mga kabataan. So, salamat po sa inyo lahat, mga kababayan ko, sa mga Bisaya, sa lahat ng mga Ilocano, Apon, Imbang, mga Bicolano, Maray na Banggi, sa mga Waray. Sino mga Bisaya dito? Taga Mindanao, meron? May gabi, mga Mindanao. Sino mga taga Visayas? Visayas, Ilonggo.
Wala? Lunggo ka? Ako, kamag-anak ko yung Ilonggo kasi pareho ko, Ilonggo, Bongo. Waray, wala? Waray. Ang waray porta. Batanggenyo rin po ako. Batanggenyo. Tesoro po. Diyan po sa Tanangan po kami. Tesoro rin po. No? So salamat po sa inyong lahat mga kababayan ko sa tiwala. Tawagin niyo lang po akong Bongo, Kuya Bongo o Senador Bongo, okay lang po sa akin. Pero may pakiusap lang po ako sa inyo. Kung mas matanda kayo sa akin, huwag niyo naman akong tawagin Kuya. Ito na si Mang Astra. Huwag mo tawagin Kuya ha. May madaling tandaan ang pangalan ko. Pag traffic dyan sa Quezon City, ano yung green? Pag gutom kayo, bibili kayo ng manok. Chokes to? Anong pangalan ng dating presidente? Rodrigo? Paborito namin ulam. Bong? May tanong pa ako, anong tawag sa mahilig sa alak? Laseng? Please lang, sa mga lasenggo, huwag kayong magmaneho pag nakainom. Delikado yan. Ako na naman maalala niyo, pag kayo ay na... Ang ako malilimutan. At alam niyo, malapit ako sa mga artista eh. Robin Padilla, sila Ipe, sila Cesar Montano. Kapit talaga ako sa mga artista. Noon ba napapanood ko rin sila, kahoy pa yung sinihan. Ngayon, totoo yun ha? Ganun talaga. Tinatakili ko talaga yung pelikulang Pilipino. 10 years old pa lang ako, fan talaga ako ng mga local industry. In fact, co-author po ako ng Republic Act 11996 o yung Eddie Garcia Law, ensures the welfare of workers in the movie and television industry. At meron pa akong isang bill na na-file din po sa Senado para po ito sa ating mga nasa industriya. At member din po ako ng Metro Manila Film Festival Executive Committee since 2020 o 19 pa po. At saka isusulong ko yung mga batas na makakatulong pa po sa industriya. Takilikin po natin ang sarili natin. Ang gagaling po ng ating mga artista. Kailangan lang po ang suporta po natin. Ako, sa totoo lang, mas pinapanood ko yung local films. Totoo lang. Gusto ko talaga tulungan yung local film industry. Napansin yung mga kasama ko, mga artista rin po. So, salamat po muli sa inyo lahat. Meron lang po akong sasabihin sa inyo. Sana po'y maalala ninyo ito sa mahabang panahon. Minsan lang tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede pa natin gawin sa ating kapwa, ay gawin na po natin ngayon dahil hindi na tayo babalik sa mundong ito. Yan po. Patuloy na magsiservisyo sa inyo lahat. Dahil ako po'y naniniwala na ang serbisyo po sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Salamat po. Mga kababayan ko, mahal ko kayo at maraming salamat po sa inyo lahat. Salamat sa inyong suporta sa aking kaibigan, Director Dai General. Thank you po. Mabuhay ka, Director. Hello, ayan. Thank you, palakpakan po namin si Senator Bongo. Papakayanin na po natin sa nagutom na kayo, boss.